Morning mga kabakyard. So ngayon, for today's videos natin, maglilipat po tayo ngayon nating sisiw na hatch. Nauna po ito sa ating hatch din ngayon. So gawa po ng 13 eggs lang naman po ang ating nilagay, ay 14 pala. So 11 po ang hatch natin sa ating mga sisiw na Shamu at saka Rhode Island Red. So ngayon po, pag-usapan po natin, inilipat na po natin ito ngayon sa ating box lamang. So ayan. Sa wala pong brooder, pwede po yung ating mga balikbayan box. Huwag nyo na lang po itapon. Kagaya nyan, para makatipid po tayo. Hindi na po tayo maghirap gumawa ng brooder. Pero para lang po ito sa mga hindi po maramihang sisiw. So ito po ngayon, 11 lang po sila. So dito na lang po natin nilagay. Hindi na lang po natin nilagay sa ating brooder. Gawa po ng malapad po kasi yung brooder, dalawang ilaw. So dito po, tinipid na lang po natin, 11 lang naman sila. So, nilagyan po natin ng ilaw. So, ano po ba ang kailangan natin sa ating mga sisiw pag nilalagay po natin sa ating brooder o kagaya po nitong box? So, tayo po, bago po tayo maglagay ng ating mga sisiw sa box, ng ganito po, ang ginagawa po natin, nilalagyan po natin ng ilaw bago mga 5 minutes po para uminit po yung loob ng box na hindi po manibago ang ating sisiw. So, lalagyan po natin yan ng pakain. Ito pong pakain na niya. Gawa pong hindi pa po ako nakakabili ng lagayan. Nasa kabila pa po. So, at saka tubig po natin. Maintain po natin ang tubig at saka po yung pakain. Gawa po nang wala tayong rice hull. Kung napapansin nyo po, ang nilagay po lang natin ay ito pong mga batong maliliit. So, ito po, pan 2 days old po ng ating sisiw. So, ayan, maliksi na po sila. So, mapapansin naman po natin, tuwang-tawa po ang mga sisiw. Galing po sa brooder yan, na masikip lang po. So, ganito po kalaki. Pwede na po ito. Ilang watts po ba ang gagamitin natin dito sa ganito kalaking box na balikbayan box? So, ang gagamitin po natin ilaw, ay 25 watts lang po, para hindi po masyadong mainit masyado sa box. So, ang ginawa po natin, nilagyan po rin natin yan ng daanan po ng hangin, ventilation po niya para hindi po masuffocate yung ating mga sisiw sa loob. So, ang ganito po, safety na po to sila. Gawa ng hindi naman po sila mauulan na malalamigan. Gawa po ng iligay ko po sa aking kwarto. So, papansin nyo po, nasa kwarto po tayo. So, safe na safe po sila. Gawa po nang dun sa labas, pag ganito po kalaki, tas box po ang ginamit natin. May isang pagkakataon po na kinain po ng pusa, napasok po ng pusa, naubos po ang ating sisiw. Kung nakasubok na rin po kayo, comment nyo na lang po sa baba kung ano rin po ang mga nangyari, bakit po nakain din ng pusa. So, ang ginawa po natin, safety po sila dito. Ito po, hatch na, kaunti lang po ang hatch na ito. Gawa po ang batch niya, nilagay po natin ay ka-14. So, ito po ang hatch 11 po. So, ngayon po kaya po natin ilipat dito para safe na po sila at maluag po ang ating mga sisiw. So, ano po bang pinapakain natin sa ating sisiw? Binibigyan po natin siya ng chick booster ng Thunderbird po. So, ito po, maganda po itong pakain para sa ating mga sisiw. Napakaganda po, gawa po ng healthy po ang mga sisiw. Huwag lamang pong magkasakit. So, ang sisiw po, safety na po pag ganito. Hindi mauulanan, hindi malalamigan, may ilaw, may tubig, saka may pakain po. At konting tingin-tingin na lang po, safe na po yung sisiw nyo. Sigurado na po yan, hindi po yan mamamatayan. Kung mayroon lang po talagang kumpletong kagaya nito, kahit po ang setup, ganito na lamang, sa box lamang po, safe na po sila. Lalaki na po yung healthy, basta maganda lang po ang binibigay nating pakain. So, ang gagawin lang po natin to, sasarado na po natin yan. So, ayan. Ito po, hindi po natin sinasaradong masyado. Gawa po ng hindi po sila masuffocate. So, kaya po natin inilipat dito ay yung ating mga sisiw dun sa box. Ay gawa po ng meron naman po tayong hatch na naman dito. Ito pong 10. At saka dito sa baba po, mga 10. Ito po hatch na natin. Gawa dito po natin iligay yan. Yung mga sisiw na yon sa nilagyan na po natin dito. Dito sana po natin ilalagay. Ang problema, may hatch na po tayo ulit. So, atin na po itong lilinisin. So, kaya po natin tinanggal. Ibababa na po natin yung itlog mula dyan sa taas, dito po sa hatcher nya. Magkasama nga po pala ang hatcher ng aking incubator. At saka, yun pong lagayan sa baba. So, inilipat po natin yan doon para safe na po sila. At ayos na po ang kanilang pamumuhay doon po sa labas loob ng box.
na lumaki po sana silang healthy. So yan lamang po, update lang po tayo. Maraming salamat po.